Mga gustong magnegosyo. Nung nagdadasal ako, nasabi ko, Lord, gusto ko maghanap buhay. Pero ang problema, Lord, walang capital. Mga gustong makatrabaho. Puro no vacancy, overqualified, underqualified, nandun na lahat. Mga gustong mutabang. It's a very refreshing experience, no? At saka yung parang, oh Lord, nagkaroon ako ng silbi today. Pahinungod sa tanang mga mamumuo og negosyante, ang espesyal nga edisyon sa Kausaban, The 700 Club Bisaya. Musunod na! Ikaw ba usa ka empleyado? Self-employed o negosyante, Trabahador ba ka sa usa ka pabrika or staff sa opisina? employer o employee. Boss or no boss, kini nga episode sa Kausaban para lang yun sa inyuha. Today, we discuss the issues facing the worker. Challenges that face an inspiring entrepreneur. Mao ni mismo ang sugilawnon ni Joric Raquiza na ganahan mo tukod og usa ka fashion line nga business apan 50 pesos ra yung taon ang iyang pangkapital. Natuman kahaan ni ang pangandoy ni Joric? Let's take a look. Gusto mo bang maging kasing sexy ni Mystica? Dahil sa suot ni Mystica na corset, lalong gumanda ang hugis ng kanyang katawan. Ito ang ninanais ni Joric Raquiza, isang fashion designer. Ang corset kasi, parang hindi man din sa mga kababaihan na gustong pumayat. So ito rin ang gusto nilang puwerte. Kaya once na kasi pagsuot sila, they look slim. Kahit baguhan si Joric sa pagdidisenyo ng mga damit, ay nakuha niya si Mystica bilang endorser kahit walang bayad. Ito ay dahil sa maraming taon nilang magkaibigan at magkakilala sa show business. Doon ko na-realize na yung mga friends ko nung nakita nilang bumagsak na ako, walang natira para sumalo sa akin. And he was there for me. He was always there for me. Doon ko talaga nakita na itong si Direk Joric, siya yung totoong kaibigan talaga. Bukod dito, may iba pang galing si Direk Joric. Sa halagang 50 piso ay naipatayo niya ang sariling negosyo. Taong 2010 nang maisipan ni Joric na pasukin ang mundo ng pagdidisenyo. Umalis ako talaga sa aking trabaho, zero balance ako. Umalis ako kasi ang dami kong utang binayaran. So pumunta ako sa auntie ko, nangutang ako 50 pesos lang. Nung nagdadasal ako, nasabi ko, Lord, gusto ko maghanap buhay. Pero ang problema, Lord, walang capital. Bunga ng taimtim na pananalangin at malaking tiwala sa Diyos, suntok sa buwan niyang sinimulan ng negosyo. Malayo ang narating ng 50 pisong hawak ni Joric. Anya, naramdaman niya ang kamay ng Diyos na siyang nagdadala ng taong tutulong sa kanya. Gaya ng agarang pag-iimprenta ng mga colored flyers at calling cards na mula sa isang kaibigan. Kahit anong narinig kong negative, binabaliwala ko because I believe in God na si Lord napaka-powerful. I'm not afraid kasi may takot tayo sa Panginoon. At the same time, yung maganda yung purpose, maganda yung layunin ko, yung gusto ko lang makatulong sa kababaihan. Nang araw ding yun, nagkaroon siya ng mga customers na bumilib sa kanyang disenyo. Nang sinimulan ni Joric ang Body to Shape Fashion Store, naging pundasyon na nila ang magdasal sa Panginoon. Bago kami talaga mag-umpisa magtrabaho, talagang hindi pwede na hindi kami mananalangin muna. Tatawag kami sa Diyos upang humingi ng tulong at gabay sa maghapon ng aming trabaho. Bukod sa mga corsets, ay pinasok na din ni Joric ang pagdidisenyo ng casual wear, evening gown, fancy gown, at wedding dress. With regards sa kanyang mga designs, they are really very fashionable. Through Joric, through his fashion, doon ko mapapakita talaga. It's been always one of my dreams. Nasabi ko, sana balang araw magiging model din ako ng mga damit. Naging customer na rin niya ang sikat na DJ na si Nicole Liala na umorder ng kanyang corset. At isa lamang siya sa dumadaming customer ni Joric. Time is gold for the Lord then. Ibig sabihin, hindi puro tayo trabaho. Kung wala naman si Lord, useless din. Ang na-realize ko, yung magtiwala tayo sa Panginoon. Hindi lamang mayaman sa kaibigan si Joric. Mayaman din siya sa pagpapala ng Diyos. Material man o espiritual na lubha niyang pinapahalagahan. I'm really so proud sa iyo, kapatid Joric, that you have done that, na doon ka pumanig o doon ka talaga sa direksyon ng Diyos. Usa ka ordinaryo nga office messenger ug usa ka ordinaryo nga Cebuana. Apan na ay daghang nabuhat sa gawas sa nasud. Ang ilang istorya musunod na.
Mga igala namong Bisaya, narito na ang Kausaban, the 700 Club Bisaya. Kita na pong mga Bisaya karon ang bida. Mapapanood tuwing Sabado sa Cebu, Dumaguete, Iloilo, Bacolod, Davao, Tagum, General Santos at Zamboanga. Tutok na and be inspired every week dahil Posible ang Kausaban. Maayong balita, open na ang among counseling center sa Jansan. Ang atong mga Visayan counselors andam nang moalagad og mga muyo kaninyo. Tawag na sa numero 083-552-1356, 083-552-1358. O mag-text sa among smart number 0947-606-8060, Globe number 0915-225-3234, 0923-454-1662. Prayer request man kini o praise report, andam permi maminaw kaninyo. Busa tawag na. Likas na gala ang mga Pinoy. Magbanggit ka ng kahit anong bansa at sigurado may kababayan tayong nakarating na roon. Pumunta po ako ng Thailand, Hong Kong, China, Bangladesh, Guam, Indonesia, Malaysia, Singapore, Greece, Israel, Turkey, Nepal, Australia, New Zealand, South Korea, Germany, Austria, Italy at Espanya. Ako si Cesar Labrador Jr., 13 years na akong messenger. Mahirap paniwala ang kaya ng isang simpleng tao na pumunta hindi lang sa Asia, kundi pati na rin sa Australia at Europa. Binata si Cesar at sa halip na waldasin sa good time ang kita, iniipon niya yun upang matustusan ang paglalakbay niya. Araw ng sweldo, nakaseparate na yung tithes, separate na yung mission, nakaseparate na yung konting ipon na rin. Kaya once a year, lumalabas talaga ako. Subalit hindi pa mamasyal ang layo ni Cesar sa paglabas ng bansa. Pero ako, nung pinadalhan nila ako ng mapa po ng China, nagkaroon akong burden not only to pray but to go para makita ko kung ano nangyayari sa bansang China. Noong 1992, Magel Bible from Hong Kong, kasi po ang China po ay komunista, bawal po ang Biblia. Kami po, kung saan po kaming border po pwedeng pumasok, either sasakay kami ng boat, ng train, ng bus o by lakad lang po, basta maipasok lang po namin. Sa bawat pag-alis ni Cesar, hindi siya nangingiming ikalat ang salita ng Diyos sa mga taong nakakahalubilo niya. To share the gospel, nandun yung boldness ko kahit ano siya, kahit anong nationality niya. Binigyan lang ako ni God na yung lakas ng loob para makausap sila, maministeran sila ng salita ng Panginoon. At the same time, maski they did not know Jesus Christ, I tell them that Jesus loves them so much. Ilang beses na ring nakaranas ng pagsubok si Cesar sa mga bagay na pinansyal. Ngunit pinatunayan ng Panginoon na kapag siya ang iyong sandigan, mapupunan ang lahat ng iyong pangangailangan. Sa Guam po, church planting po, we share the gospel especially sa mga Chamorro. Mostly, pambaon ko lang po $100. Pinagkasa ko ng almost 1 month nakasurvive ako, nakita ko pa rin ng provision pa rin ng Lord. Marami na ang kanyang napuntahan. Marami na rin siyang naging kaibigan. Pero may ilang alaalang mas angat sa isip niya. Nga po yung sa Austria po na kaibigan ng office mate ko, nakilala niya pa ako sa mga kaibigan niya malalaking problema. Yun nga, nung ipinag-pray ko nga po raw yung isa, hindi ko rin, siyempre pag ako nanalangin, nakapikit ako, hindi ko naman nakikita ko kung lumuluha na yung tao o hindi. Nakita nung kasama ko na itong taong ito, hinipo rin ng Panginoon. Napunta ako sa New Zealand, and when I stay in the hostel, may nakasama rin akong kaborder sa hostel na yon. He was from Australia. He did not believe in God. At the same time, hindi ko akalain malaking problema niya, nagkahiwalay sila ng girlfriend niya. At the same time, pumunta yung mga pulis ng New Zealand, hinahanap daw pala siya. Nag-pray ko siya, nagkaroon siya ng peace of mind. Yung sabi niya, may mga ganito pala mga Kristyano. Ilang beses sumagi sa isip ni Cesar ang posibilidad na manatili na lang sa ibang bansa, ngunit laging may pumipigil sa kanya. Nabigyan ako ng 3 months visa ng Australian Embassy. At the same time, just only stay for 1 week. Doon maraming taong gusto akong sabi mag-TNT ka na rito, pero hindi ko ginawa. I obey God first because I know God as a purpose why nandito pa ako. Basta nandito pa rin ako to help the ministry.
Dito bilang messenger, marami po ako nakakasalamuhang tao. Hindi ko naman nakita yung pagod. Time is gold. At the same time, marami pong taong namamatay if we will not share the gospel to these people. Patuloy siya sa pagtupad ng gawain ng Diyos. Nasa ibang bansa man siya o nandito sa sarili niyang bakuran. Bali, yung vacation leave ko po, bali yung 15 days, bali hinahati ko na po yan. Yung 1 week po, once a year po, sumasama po ako sa Operation Blessing Medical Mission. At yung natitira naman pong iba, inasama ko naman po pag may international outreach sa church at saka kaya may conference, doon ko po siya inaano yun. Ayun, nakita ko naman po, kasi nagkaroon ako ng compassion, especially sa mga kababayan natin. Mga nasalanta, mga kababayan nating some of them naghihirap. Tayo nga po bilang Pilipino, dapat po mahalin natin ang kapwa Pilipino natin. Sa bawat taong naaabot niya, isa lang ang importante kay Cesar. Naiwan ko sa kanila yung love na talagang, yung kung gaano ako minahal ni God, ganun din yung love na ibibigay ko sa kanila. You know what, partner? Bisag unsa pa ni imong trabaho, no matter how small, God can really use you beyond your abilities or even beyond your dreams. Like what happened to this guy, no? He's a messenger, but then God saw the desires of his heart nga ganahan na siya mo travel. Yeah, that's exactly what's happening to him. Jet setter na, murag mas malabuan pataani niya, no? Yes, partner. As a matter of fact, kung asa gani ka giplant sa Ginoo dito sa Kamubloom, kay importante na nakasasulod sa iyang kabubuton, dinha jud ka motubo, di ba, partner? Yes. By the way, partner, we are now here at one of the best resorts in Cebu, Cordova Reef Village Resort, where fulfillment lies in privacy and elegance. Salamat sa management and staff for taking good care of us today. I love this place, partner. Yes, definitely. And isa sa kanisang Cordova Reef and Village Resort, partner, usa ni siya ka world-class resort din sa Cebu. So if you haven't been here, please come. And then speaking of world-class, partner, kita mga Pinoy, inila ka ita nga world-class. That's because right. Imagine where bisag asa nga country doon nagay Filipino, no? And they said that we are born missionaries. That's right. Actually, daghan kita mga Pilipino na successful din sa gawas, no? And one of these world-class people is Haneli Aro. Ato ko nung tanawon ang iyang kinabuhi din sa Middle East and how she's making a difference. Diskriminasyon, physical abuse, at rape. Ilan lamang ito sa mga pasakit na pinagdaraanan ng ilan sa ating mga OFW. Tinitiis mata mo lamang ang pangarap na dinayo sa ibang bansa, kumita ng salapi para sa pamilya sa Pilipinas. Si Haneli ay hindi nakaligtas sa diskriminasyon sa trabaho sa kabila ng angking sipag at talino. Hindi naging balakid ang kabi-kabilang pangungutya sa kanya simula nang matuklasan nito ang susi sa tagumpay nang magtrabaho siya sa Middle East. Katulad ng ibang mga OFW, kahirapan sa pamilya ang nagdula kay Haneli upang magtrabaho sa ibang bansa. Napadpad siya sa Bahrain at nagkaroon ng trabaho bilang personal assistant sa isang prestigyosong kumpanya, ang Royster Oil Company. I did not finish anything in my college. I didn't finish my studies. If I'm going to look back at that time, why of all the people I was given that job? I really feel that I don't deserve it because it's, what Reuters says. Naging maganda ang takbo ng buhay ni Haneli ng mga panahong iyon. Dito din ay nakilala niya ang lalaking napangasawa. Ngunit makalipas lamang ang ilang taon, hiniwalayan ito ni Haneli. I was divorced because of my stubbornness. I just received so much love from him, so much kindness, and it's like I abused his love and his attention. Dahil dito ninais ni Haneli na umalis ng Bahrain upang makalimot sa nabigong pag-ibig. Ngunit iba ang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Nakilala niya ang isang grupo ng mga Kristiyano. It was my first time to get inside a born-again Christian church. And then I look at the woman who was really laughing, and then they told me she is laughing in spirit, and she receives incomparable joy. I said, incomparable joy? I don't get it. Why inside the church? Iyon lamang, at sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, natagpuan na lamang ni Haneli ang sarili na tinatanggap si Jesus sa kanyang buhay. Unti-unti, lumago siya sa kanyang pananampalataya at ninais ni Haneli na bumalik sa Dubai sa paniniwalang may magandang plano ang Diyos sa kanya doon. Sa paghahanap muli ng bagong trabaho, daranasan ni Haneli ang pagmamaliit ng mga banyaga. I cried to God and I said, Lord, why there are so many people out there who are rejoicing? And why am I crying? And then
I said, when are you going to give me joy? I do not know that I grabbed from my Bible the same words that I asked the Lord. He answered me, the world will rejoice and you will mourn, but your weeping will turn to dancing. He said that, have you asked anything to the Father in my name? You have not asked yet. Ask, and you shall receive it. Bunga ng tapat na pananampalataya, hindi nahirapang maghanap ng trabaho si Hanely. Sa loob lamang ng 3 araw, tinawagan siya ng isang malaking kumpanya na ang hinahanap lang na aplikante ay mga nagtapos ng edukasyon sa Amerika at United Kingdom. Without me negotiating with them for the salary, the money that I've told God, if they're going to offer me this much, I'm going to accept that. Immediately, they offered me that salary that I had on mind. So I extended my hand, I said, it's a deal. Naging maganda ang takbo ng karera ni Hanely sa bagong trabaho. Kalikaliwang mga kontrata sa iba't ibang oil companies ang nakuha niya sa tuwing humahawak ng proyekto. Everybody were clapping their hands, okay? Everybody was clapping, and then, everybody was just scared away of the news. And then I said, oh, what about the Lord? They forgot the Lord. So you know what I did? I stood up from my chair and I said, thanks to the Lord. I said that in the middle of the meeting. And then my boss said, oh, yeah, Hanely, yes, thanks to the Lord. Hanely told me a story that she prayed for it, she laid hands on it, and then she had a dream about it. Dahil sa galing na ipinagkaloob ni Jesus kay Hanely, nadestino siya sa Iran upang magtrabaho doon. Dito nagsimula siya ng isang simbahan na kalaunan ay ginamit ng Panginoon upang maabot ang maraming Iranian na di pa nakakakilala kay Jesus. Matapos ang ilang taon, nangusap ang Panginoon kay Hanely na bumalik na sa Pilipinas at dito magsimula ng panibagong simbahan. I listen to what God wants me to do because what I'm doing now is also His desire. So if they really want to do something, they should not be afraid to leave their comfort zone. Iniwan ni Hanely ang magandang buhay sa ibang bansa noong 2009. Ngayon, naninirahan siya sa Cebu at doon ipinapagawa ang isang malaking simbahan bilang pagsunod sa utos ng Diyos. Wala mang sapat na pera para dito, matatag ang pananampalataya ni Hanely na ang Diyos ang magkakaloob ng pagpapagawa nito. I did not come home for nothing. I'm here for something that the Lord, even if I'm not going to see it, even if there will be years to wait for, but I know that there will be fruits in building up a church for Him. Sa kasalukuyan, malapit nang matapos ang gusaling pinapagawa ni Hanely, kung saan hindi lamang simbahan ang matatagpuan. Mayroon din itong paaralan para sa musika at programang magtuturo sa mga nais magtrabaho ng pakikisalamuha sa iba't ibang mga nasyonalidad. If I'm going to tell them, I'm going to share the Bible to them, I'm going to share God to them, they're not going to come. So I have to do something that would help them too. Before we end the training with them and having the Bible studies every day with them, I know that they will be Christ-centered people. Saan mang bansa mapadpad si Hanely, naranasan at napatunayan niya na tapat at hindi matutumbasan ang pag-ibig ni Jesus sa kanya, ang pagmamahal na inilalaan din ng Diyos para sa lahat ng tao. I just felt that the world has no holds on me anymore. I have nothing in this world. All I have is God. And I just feel that I'm free, more free. I just feel that I'm richer because of the Lord. And I know that as long as I live, I will serve Him. I will love Him more, and I will preach the Word with all of my heart. You know what, partner, kung nakita nato tong istorya ni Hanely, no, that she really excelled in the workplace. And then because iyang gi-recognize nga God is her boss, nakita sad ni sa iyang performance. Yes, ning translate siya sa performance sa iyang trabaho. And then iyang yung gisigurado, no, nga dili niya pakaulawan ang Ginoo. No, so she got promoted. And she really, she is making a difference right now dito sa Middle East. And even here, din sa Cebu, she's really excelling. That's why, partner, the Bible says that if we put God first in everything that we do, everything else will follow. Because whatever we do, in word or in deed, we do it as unto the Lord. Kaya siya man ang ato ang boss, kumbaga. Yes. Diba? Siya man atong gikatuuhan. And because we're representing Him, we always want to do an excellent job for Him.
So partner, daghan man kay tagi feature ng mga amigo, amiga na succeeding abroad. I think it's important also for our other viewers who are all over the world to write us and tell us about what they feel about the show, mga comments, mga feedback, and all these things. You are more than welcome to write us. Please do so at info@cbnasia.org today. Ug mapasalamaton kaayo ta sa GMA Live TV tungod kanila makita ng kausaban all over the world. And speaking about worldwide, gina-encourage pa namo among mga viewers to send us an international text. You can do that by typing kausaban space, your name space, message, and then ipadala sa mga numbers nga naka-flash sa inyong mga screen. Kung doon na mo yung Facebook account, please send us a line. Please look for us in Kausaban, the 700 Club Bisaya. Send us a message, type in your name. We would be so happy to get to know you better. Mubalik pa ang Kausaban, the 700 Club Bisaya with more interesting stories in just a short while. Tara, partner! Unsa man ang yawi sa pagpadagan sa usa ka world-class resort. Importante lang gud nga ihatag lang nimo ang tanan. Imuhang obligasyon, trabahoon lang nato. The people behind the success of Cordova Reef Village Resort. Ato na silang maila-ila, hapit na. Matag minuto, daghanang nangahitabo. May mga nawad-an ug paghilom, na ay mga nagsakit. Mga naputos sa utang. Mga samdamog kasing-kasing. Ang uban na hintupawak sa kadautan. Ug daghanang nanginahanglanog kastorya. Bisan unsa pa ang panghitabo sa imong kinabuhi. Ania ang 700 Club Counseling Center. Andam na maminaw kada minuto sa imong kinabuhi. Tawag na sa 1-800-1888-8700. Toll free. We're here 24/7. Maayong balita, open na ang among counseling center sa Jensan. Ang atong mga Visayan counselors andam nang moalagad og mga muyo kaninyo. Tawag na sa numero 083-552-1356, 083-552-1358. O mag-text sa among smart number 0947-606-8060, globe number 0915-225-3234, 0923-454-1662. Prayer request man kini o praise report, andam permi maminaw kaninyo. Busa, tawag na! Hi everybody! Nami diri karon with the management team of Cordova Reef Village Resort. We're on board this beautiful bangka boat together with my partner Ivy. Guys, mayong buntag, kaninyong tanan. Hello, buntag. Naada inita partner ang ngalan aning lugar where we're at right now is Island and Sun. Now this is the sister company of Cordova. Cordova Reef Village Resort. So we have here two dive masters. We're gonna talk to them about their jobs. Si Rio and Roger. Yes. We have Alan here. Who's running sales for the resort. So, and then Sir Danny, who's in charge of operations. Yes. And engineer also, who's taking care of maintenance. What do you enjoy the most sa inyong trabaho? Enjoy diving in Cebu. Okay, what about you, Rog? Daghang kita makita nga mga kinayahan nato din no sa labi na rin atong nature. Nature. Mga table corals like that and fish. What are the qualities of a very good dive master? For dive master, we making any people is no need age, always making funny. It is good dive master. Very funny. Yes, have to be everyday funny. Have to ensure that they enjoy. Yes. Sa usa ka dive master, unsa may mga risk or naabay danger sa inyong profession? What are the dangers nga na-experience na ninyo or kana mas mayon ato na isgot no napud usay kanon sa mapanalita no. Mag-dive na usay di man nakalikayan, mapanik. So mo diretso og saka. Nahitabo na sana kanang maagi-ag jet ski, maigo ang ulo, di ba? So partner, ay ganug panic ha? No, we before diving we have a briefing. So if follow us is safety. Right. Yeah. If I follow you, I feel safe. Yeah, very safety. Yeah, very safe. Yeah. Good. Sige, partner, let's talk to Sir Danny. Siya may operations manager sa resort. Sir, how long have you been, running the resort? Unya,
unsa may importante nimo nga prinsipyo sa imong pagpadagan din sa resort sa Cordova? Actually, na-connected ko sa resort for almost 12 years. Okay. I started not management side, but just ordinary workers in the resort. But because of the confidence and trust in the management, I was given a chance to, I would say, na Tagawa authority para oversee the operation of the boat resort. Unsa kaha ang imong quality nga nakita sa owner nga gitagaan maka og confidence? Actually, siguro, dedication sa akong trabaho. Kinadto before ko nagwa ko mag-expect nga I would be rewarded like this one. Basta naalan yung kay commitment sa imong trabaho to the best imong mahatag. Siguro mahatagan ka og break. Believe ko ani ni Sir Danny partner kay bisan taas kay pagtanaw sa mga tao sa iya kay humble lang gihapon siya. Oo. Now si Sir Al naman kay in charge sa sales, no, sa Cordova and this resort also. Sir, tell me about the resort right now. Kumusta man ang inyong attraction sa mga foreign guests o mga Filipinos nato na tigbakasyon diri sa Cebu? So far mas ni-improve siya karon. O naanay mga changes, naanay mga travel agency na kipag-tie up, mas dagan-dagan ang ni-perma sa contract. Al kanang maayo man kay ka sa imuhang relationship skills, no, sa inyong mga customer. Ug niyon kanako ganina na imong gisuwayan tanan mga department, tanan mga activities, no, para makahatag jud kag maayong nga customer service. Kanang ano nga naman ang imong philosophy when it comes to approaching your job? Basta trabaho lang para makita naman sa nila kung dedicated jud ka. Importante lang gud nga ihatag lang nimo ang tanan. Kung unsa man gani ang isulti ni Sir Danny, kung unsa may imuhang obligasyon, tabahon lang nato. That's right. Kay naraman ay development in the end side. So importante musunod ang promotion. Yes. Oo. Thank you very much, Al. Ato na sang pangutanon partner si Engineer Nelson. Kay usabi partner, no, ang mga engineers mo'y masalikdan, but we know for a fact na importante kini sila sa usa ka business or sa usa ka establishment. Unya Engineer Nelson kanang ingon sila nga kugihan kuno kay ka. Unsa may sikreto nimo ngano ingana man kakakugi sa imong trabaho? Pagtukod aning island insano kang Cordova Reef, naanak ko diri. Naging kuan pa ko site engineer pagtukod. Tapos gaya ng sinabi ni Danny, tiwala at saka confidence, yun ang binigay sa atin ng owner. Kaya hanggang trabaho lang, kung ano yung binigay na trabaho, ginagawa lang natin. Hanggang ngayon, na 15 years na ako dito sa resort since na tinayo, ginawa kong maintenance engineer ng may-ari. So kung wala ka, digin mo dagan ng resort. Pero kung wala sa si Al, wala sa halin ng resort, di ba? So everybody works together under the leadership of a person who believes in excellence and working hard, di ba, partner? Come and stay at Cordova Reef Village Resort. Bye! Ang mga nitabang. It's a very refreshing experience, no? At saka yung parang, oh Lord, nagkaroon ako ng silbi today. Atangi. Nasalantang ari-arian, naglahong kabuhayan, namatayan ng mahal sa buhay. Anong kinabukasan ng naghihintay sa kanila? Kailangan nila ang inyong tulong. Para sa inyong mga donasyon, tumawag sa 810-7717 o 810-7176 o mag-text sa aming smart number 0920-222-8373. Globe number 0917-406-5001 at Sun number 0923-428-2915. Maraming salamat po. Hay, ang buhay, paikot-ikot lamang. Minsan sa itaas, minsan sa ibaba, minsan o madalas, walang-wala talaga. Buti na lang, may kaibigang makakausap. Kahit malayo ka man, pwede mo kaming tawagan. 1-800-1888-8700. We're here for you, 24/7. Good afternoon, everybody. Good afternoon, Rio. Yes, I'm Petty Instructor Rio.
Nice to meet you. This is my assistant, Thai master, Roger. Hi, Roger. Roger. Yes. Now you take your wet shoot. It's okay? It's relaxed? Yes. It's first time? Yes, first time. So today I teaching experience driving here in Lungtungan in Cebu. We have wet shoot, mask, pin, we have prepared scuba tank, visit. This is regulator. Okay. Air is no color, no smell. Okay, so we put air tag is fresh air in Cebu. So we travel on the water. So we ask for safety your bodyguard on the water and your guide on the water. So just follow me. 많이 해주세요. 반갑습니다. Arigato. Bye-bye. Nang huling dalawin ng Operation Blessing ang probinsya ng Aklan, mga wheelchair ang dala nilang regalo para sa mga taga rito. Iba-iba ang sanhi kung bakit nangangailangan ng wheelchair ang ilan sa mga kababayan nating Akianon. Stroke, muscular dystrophy, at white matter disease ang ilan sa mga ito. Pero iisa lang ang dahilan kung bakit hindi sila makabili ng wheelchair: kahirapan. Nagka-polio si Maribel Yupano noong bata pa siya. Ngayon, sa kabila ng kanyang kapansanan, sinisikap niya na makapaghanap buhay para sa kanyang anak at ina. Kailangan may kikilos talaga. Kung basta na ako, hindi ako makakilos. Wala akong paano. Kung tuusin, salita lang na salita. Ganun lang. Hindi ko maanuhan niya. Ako talaga ang maglakad. Siyempre, hirap. Mahirap talaga. Siyempre, medyo hindi mo maintindihan. Sama ng loob kung paano ka naman uli makabangon. Sa mundo niyang limitado sa maliit na silid na ito, gumagawa si Maribel ng maruya at nagsusulsi siya ng lambat para makadagdag sa kita ng kanyang pamilya. Ganito yung kalagayan ko. Ayokong isipin ng pamilya ko na wala na talaga akong silbi. Gusto ko, mientras tanto may makaya ako at may gagawin ko para kahit papaano, kahit ganito ako makita nila na may silbi pa rin. Ang wheelchair ay pandugtong sa lumiit na mundo ng taong may kapansanan. Sa tulong ng wheelchair, maaari na siyang makarating sa mga lugar na di abot ng kanyang mga paa. Para kay Maribel, handog nito ang malawak na mundo sa labas ng kanyang mumunting silid at ang kalayaan na magawa ang nais niya para sa kanyang pamilya at sa kanyang sarili. Malaking bagay yun. Kasi kahit sa pagkilos ko dito sa loob ng bahay, at least hindi na ako kargahin nila. Makagalaw na ako palabas-pasok. Kasi kaya ko naman na magkumilos pag mayroon lang naman ako wheelchair. Malaking pasalamat ko talaga dyan. Kasi hindi ko na nga inaasahan yan. Blessing nga talaga ni Lord na nakarating sa akin yan. Salamat talaga. Daghan kitag mga kaigsuunan, mga higala ng galisod, pareha ni Maribel. Pero salamat sa Operation Blessing na nakatabang sa iyaha ug nausab ang iyang kinabuhi. You can also do your part in sharing to your brothers and sisters who are afflicted with polio or other diseases or anything that will stop them from getting to their best in life. Pwede ta mo hatag through Operation Blessing. All you have to do is look at the numbers flash on your screens. Feel free to give generously, and I promise you, as you give, God will give back to you. For whatever you do
to the least of your brothers, that you do unto him. Unsa may kabisihan sa mga tao karon, labi ng mga celebrities like Jericho Rosales, Carmi Martin, and Miriam Kiambao? Well, we'll find out after the break. Una pa napakaon sa Operation Blessing ang 5,500 kapin nga tawo biktima og bagyong Frank sa Aklan. O nakadawat ug maanindot na paghihom gikan kangkoni ang mga bata sa lagyo na barangay sa Davao. Una pa miagos ang limpyo nga tubig sa poso ngadto sa mga Dumaga tribe sa Montalban. O gitugyan sa atong mga kaigsuunan ang ilahang kinabuhi kay Jesus. Ay hapa madad-an ang bisan kinsa. Ikaw na among taga-suporta at miyembro sa 700 Club, dalit namo ang matud-anon pagpasalamat sa tanan nga kaigsuunang inyong natabangan. Kung dili pa ka miyembro sa 700 Club, tawag na og apil sa pangalagad sa Ginoo sa atong nasod, arong ipadayag ang iyang gugma sa tanan. Isip usa ka miyembro, makaalagad ug makapakaong ka sa mga kaigsuunang biktima sa bagyo. Gira, matabangan nimo ang mas nanginahanglan. Ug maisangyaw pa nimo ang gugma ni Jesus sa tanang nangawad-an ug paglaom. Pagkanta, pagrampa, at pag-aartista. Magkaiba man sila ng mga talento, ay pare-pareho silang may pagkalinga sa kapwa. Napatunayan namin ito sa kanilang pakikipagtulungan sa Operation Blessing. It is really the gospel of the Lord. Simula pa noong 1994, nang tinatag ang Operation Blessing dito sa Pilipinas, ay isa-isang nagsulputan ang mga bituing ito bilang volunteer sa mga misyon ng Operation Blessing. Namataan ang singer-actress na si Carla Martinez sa Bohol habang sumasayaw at tumutuli ng mga bata. Naging madali naman sa kanya ang circumcision dahil dating pre-med student si Carla. Delikado to, huwag niyong ulit istorbo yan ha. Alam niyo, mag-change na ako ng karir. Nagniningning naman si beauty queen Miriam Kiambao bilang teacher sa Angono Rizal. Yung iba naman sabi, parang may magic ang iyong kamay! Yan, yung mga reaction ng mga kapitbahay niya pag nakikita nila yung mga sapatos na gawa ni tatay. Sa Paki, Laguna naman, sumama si actress Carmi Martin para sa kanyang kauna-unahang Operation Blessing mission. Sabi sa akin, Ate Carmi, ano pa kung gagawin natin next? Sabi ko, ano? Yung parang gusto mo nang mahimatayin dahil nakakapagod din. Pero sila, it seems, hindi nila makakalimutan. Bilang sagot sa tawag ng pangangailangan, naging kabalikat ng Operation Blessing sina Jericho Rosales at pamilya Valenciano para tumulong sa mga biktima ng Bagyong Ondoy. They all went there to help out, you know, kung paano magdala ng food sa mga areas na baha pa, you know, or maybe try to rescue people. Ilan lamang sila sa mga celebrity stars na patuloy na kumikislap sa mundo ng Operation Blessing. Kasama nilang nagniningning ang mga doktor, nurses, warehouse staff, counselors, samut-saring volunteers at libo-libong supporters na wala mang muka pero ramdam na ramdam mo ang kanilang busilak na kalooban. It's a very refreshing experience, no? At saka yung parang, oh Lord, nagkaroon ako ng silbi today. Para sa lahat ng mga volunteer at supporter ng Operation Blessing, kayo ang naging inspirasyon kung bakit patuloy na nabubuhay ang pag-asa at umaapaw ang pag-ibig ng Diyos. Kayo ang dahilan kung bakit buhay ang mensaheng Because We Care. Accountant nga nahimong kusinero. Puro no vacancy, overqualified, underqualified, nandun na lahat. Ang sugilanon ni Jerry Resuello, musunod na.
Pwede na ninyong ipadala ang inyong mga donasyon o membership contribution sa 700 Club Asia pinaagi sa M. Luwilier, kwarta padala. At tulang sa pinakaduol nga M. Luwilier branch sa inyong lugar. Mag-fill out lang og customer information sheet ug isulat kini. Amount o kantidad sa imong donasyon. Sender's name o ngalan sa nagpadala. Complete address. Contact numbers. Purpose of transaction. Example, pledge. Receiver's name, 700 Club. Dugang nga mensahe ug ang imong pirma o signature. Ayaw kalimting isulat ang imong kompletong address ug contact numbers aron among ipadala ang resibo sa imong donasyon. Ihatag sa counter ang imong form kauban ang donasyon ug huwata ang kopya sa imong transaction. Sayon og dali lang dili ba? Libre pa ang pagpadala sa imong donasyon. Mao nang pag-donate na. Abunda ang kinabuhi. May kaugalingong sakyanan ug balay. I was an accountant, administrator from one of the most reputable construction company in the Philippines. Inakala ni Jerry na tuloy-tuloy na ang kanyang pagyaman. Subalit naputol ang lahat ng ito ng 1997, nung nag-resign ako. Tambay ug walay trabaho si Jerry. Gisuwayan niya mag-apply og trabaho apan puro no vacancy, overqualified, underqualified, nandun na lahat. Tawagan ka na lang. Milabay ang mga tuig. Wala paghihapon nakuha nga trabaho si Jerry. Siguro talagang sinadya na yata na hindi na ako makapasok. Ug tungod ni ini, hinay-hinay na wala ang iyang giisip na mga bahandi. Hangtod ni abot ang panahon na gipalayas sa iyang inahan ang iyang mga anak. Nalalaman ko na rin na mayroong ibang lalaki. Nagkataon na yung person na yon, may kaya siya. So naintindihan ko siya. Sabi ko, bigay mo lang sa akin yung mga bata. Dahil sila lang ang natitirang kayamanan ko. Gikan sa Certified Public Accountant, nitrabaho si Jerry as cook sa usa ka kantin na gipanag-iya sa iyang igsuon. Gibuhat niya ang tanan para masuportahan ang mga anak, pinaagi sa 50 pesos niyang kita matag adlaw. Gibati si Jerry ug kaluoy sa kaugalingon. Madalas akong mapagbintangan na magnanakaw, nangungupit o kumukuha ng mga bagay na hindi akin. Masakit talaga, masakit. Napakababa ng tingin nila sa akin, gano'n. Pero totoo naman ang baba ko, wala akong trabaho, wala akong lahat, walang gamit, walang bahay, nakikitira. Nakakita si Jerry og mga bag-ong higala na makatabang sa iya. Madali ako makatulog, makalimot. Doon ako talagang natutong uminom ng marami. Nung kinuha na ng dati kong wife yung 2 bata. Gibati si Jerry og tumang subo. Doon ako nalungkot talaga. I asked God na, Lord, kunin niyo na ako. Nituo si Jerry na gidungog sa Ginoo ang iyang mga pag-ampo. Human niya gihubog ang kaugalingon sa bino, nabatian niya na nihinay ang pitik sa iyang kasing-kasing. Apan usa ka gamay nga tingog ang iyang nadungog. Daddy, wag mo kaming iiwan. Sabi ko, Lord, time out. Hindi ko naisip yung mga bata, napaka-selfish ko naman. The moment na sinabi ko yon, lumabas lahat yung ininom kong alak. Naka-recover naman ako. Human sa nahitabo, giatubang ni Jerry ang kinabuhi na naay kalig-on o paglao. Nung sumunod ako sa mga bata, para makita at masilip man lang sila, tumuli ako sa brother ko. Yung brother kong panganay, nag-open ng bagong church, Victory Church of Asia. Sinasama ako sa mga Bible studies, mga fellowship. Nung magsimula na kaming mag-worship doon, parang ako lang naman ang kausap ng pastor. Mga pinipreach niya, direktang tinatamaan yung life ko. Nalaman ko na, I am not alone. Somebody up there loves me pala. Human sa tanan pagsulay nagiagian ni Jerry sa kinabuhi, hinay-hinay sad na gibalik sa Ginoo ang mga butang na nawala kaniadto. Nakakuha og bag-ong trabaho si Jerry. So ngayon, accountant administrator ako ulit. Isang biodata lang, tanggap ako kaagad. Samantalang nung hindi ako nakakakilala kay Panginoon,
napakalaki ng gastos para lang mag-apply. God gave me back everything na ninakaw sa akin ni Satanas. Binalik niya sa akin itong bata, mga anak ko. Although, vacation lang. Ex-wife ko, hindi ko na inaasahan magkabalikan pa kami. Nalaman ko sa mga bata na kinasal sila ng second husband niya. Sinurrender ko na kay Lord lahat yan. Karon, nabag-o na ang paglantaw ni Jerry bahin sa kwarta ug mga bahandi. Noong kasi pagkagising ko na umaga, pera kaagad ang hinahanap ko eh. Ngayon, minsan nga nakakalimutan ko pa yung wallet ko eh. Hindi ko na siya iniisip. Kung may pera ko, wala. So God is giving back everything na kinuha ni Satan. Especially my dignity. Kabalo ka partner ng baski, unsa pa na nga situation ang giagian sa whoever is watching us nga naay problema sa trabaho, na wad-an, or na-terminate baka karon for some reasons. Walay imposible sa Ginoo. He can restore any person back to where he originally came from, or even i-restore pag yun siya og mas better pag yun, no? Similar to what happened to this person. Probably there are a lot of people out there nga probably, especially sa kalisod sa panahon partner, no, companies are retrenching. Of course nga kung mawadan kag trabaho, you may feel that it's the end of your life. Yes. Especially kung doon na kay family, doon na kay mga anak nga gipa-eskwela, gipakaon, and that could lead to depression. That's true. And a feeling of hopelessness and uncertainty ba kung asa na lang mo ugma. That's right. But we're telling our televiewers today nga maka-experience ani nga situation that there is hope for you. And in the book of Romans partner, nag-ingon si God dito nga everything will work out for the good of those who love God and are called according to His purposes. So if you are in that situation right now, we want you to understand that God has a greater calling for your life. And maybe some of you are even questioning God, Lord, why is this happening to my life? I have such a great job, great life, and then all of a sudden, nawala ang tanan. But let me tell you, this is not the end of everything. And here's one thing that we can do for you. We want to pray for you. We want to lead you into a prayer of commitment para ma-invite mo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Because, well, you can do something about your life, similar to what you've just seen sa istorya, no? Nga kapila gud siya nang apply, unya muragwa gyud ning dawat niya. But in the end, ninghatag lang siya isa ka biodata, and then gitawagan na din siya diretso. That is how amazing God is. Even if you don't exert so much effort, kung ang Ginoo na gani mo'y mamuhat, you can really expect miracles. So we will lead you into a prayer of commitment right now in surrendering your life to God and inviting the Lord into your life to become your boss, to become the director, para to smoothen ang imong dalan and to show you kung unsa gyud ang iyang will for your life. If your back is against the wall right now, and siguro ang imong gihunahuna kay wala kay paglaom, we believe that Jesus is the answer. Jesus is the hope of all things, the hope of all glory, and we believe that God has something in store for you. So let's come to the Lord right now. Let's put ourselves in His presence, and let's believe God as we confess with our lips and believe with our hearts that He is going to be our Lord, our Master, and our Boss. Join me in prayer. Heavenly Father, nagpaduol ko nimo karong adlaw, Lord God, aron mangayo og pasaylo, Lord, kay ang ako mga prioridad kay puro sayop. Ang akong giapas, Lord God, kay akong trabaho lang, akong sweldo lang, Lord God, aron maka-provide sa akong pamilya, Lord, pero wala ka na ako gilabot, Lord, sa ako ang mga life's priorities. Today, Father, in the name of Jesus, I come to you with all humility and with brokenness, ug mangayo ko sa imuhang pasaylo, Lord God. Starting today, in the name of Jesus, I believe in your Son, that He died on the cross for me, for all my sins, for all my shame, and for all the things that I've done wrong. And today, Lord, I receive you as my Lord and my Savior. Ikaw na, Lord God, ang akong tinuod nga Master, akong tinuod nga Boss, and all the days of my life, Lord God, I will follow you, I will walk with you, ug maminaw ko, Lord, sa imong mga pulong. Today, Lord God, is the beginning of a new day in my life. Salamat, Lord God, now that you are in my life. We give you back, Lord, all the glory. In Jesus' name, amen and amen. Kung nidungan mo og ambo namo, and if today you made that decision to receive Jesus as your Lord and Savior and to make Him the boss of your life, please let us know. Text OO space kausaban and send it to the numbers nga naka-flash sa inyong screen. Don't forget na doon na tayo available counselors on standby, ready to take your phone calls 24/7. Please call now at 1-800-1888
8-700. More of Kausaban will be right back after this. Kung nidungan kamo sa among pag-ampo ug inyong gidawat si Jesus na Ginoo ug manunubos sa inyong kinabuhi, balitai kami. Mag-text oo space Kausaban ug isend sa among smart number 0947-606-8060, Globe number 0915-225-3234 ug sa Sun number 0923-428-2915. Unsa man ang mga hagit sa mga veterano sa ilang trabaho? The demands of work ay sobra. We work Monday to Friday, pero mostly may Sabado pa rin. Gagabihin na kaming dadating. Importante lang good na ihatag lang nimo ang tanan. Imo ang obligasyon, tabahon na nato. Ang ilang mga revelasyon, musunod na. Mga igala namong Bisaya, narito na ang Kausaban, the 700 Club Bisaya. Kita na pong mga Bisaya karon ang bida. Mapapanood tuwing Sabado sa Cebu, Dumaguete, Iloilo, Bacolod, Davao, Tagum, General Santos at Zamboanga. Tutok na and be inspired every week dahil posible ang Kausaban. Maayong balita, open na ang among counseling center sa Jensan. Ang atong mga Visayan counselors andam nang moalagad og mga muyo kaninyo. Tawag na sa numero 083-552-1356, 083-552-1358. O mag-text sa among smart number 0947-606-8060, Globe number 0915-225-3234, 0923-454-1662. Prayer request man kini o praise report, andam permi maminaw kaninyo, busa tawag na. Isang credit manager si Josephine sa isa sa malalaking kumpanya dito sa Pilipinas. Ang angking kasibagan at galing ang naging hagdan niya sa tagumpay na natamo. Ngunit di katagalan, nagbunga ng di maganda ang tagumpay na ito sa kanyang sariling pamilya. The demands of work ay sobra. We work Monday to Friday, pero mostly may Sabado pa rin. So talagang Monday to Saturday, gagabihin na kaming dadating. Mga kapitbahay na rin namin ay nag-comment dahil every time na aalis kami, yung mga bata daw ay nag-iiyakan. 5 ang mga anak ni Josephine at iniatang niya sa mga kasambahay ang pag-aalaga sa mga ito. The children are hurting na the yaya. May nananakit na sa kanila, may nanununtok na, tapos lumalaki sila na yaya na lang mga kasama. Tapos lately ko na din nalaman sa kanila na kaya pala ang mga bata ay nanununtok na sa mga yaya. Kinukulong pala sila ng 4 na yaya. Dito na naramdaman ni Josephine ang matinding pangangailangan ng mga anak sa kanya. Yung sinasabi na when you scratch the skin of the working mom, you will find under it some disappointment, frustrations na wala ka sa growing up years. That's why we decided na i-give up po yung career for the sake of the children. Tuluyan na ngang iniwanan ni Josephine ang pumapayagpag niyang karera. Sa parang ito niya nakikita ang ikabubuti ng lagay ng mga bata. I have to pick up the pieces. At ang isa po, malayong-malayo ang kanilang damdamin sa akin. Para akong nag-a-adjust sa kanila. Imagine, give up mo ang career mo into motherhood. Tapos ngayong eto ng mother ka na para kang nagte-training uli. Hinahabol mo ang kanilang damdamin, inaamo mo sila. Hindi inalintana ni Josephine ang sakit ng kalooban sa pinagdadaanan. Sa halip ay pinatunayan niya ang halaga ng pagmamahal sa mga anak. Pwede akong dumating kapag may program kayo kasi pipicturean ko kayo tsaka papalakpak ako, nandun ako eh. Hindi ako mahuhuli kasi hindi ako magpapaalam sa boss ko. So pag uwi mo rin galing program, nandito ako kasi meron tayong picture, kasama tayo. Naging kaagapay ni Josephine ang kalakasang nagmumula kay Jesus upang patatagin ang kanyang kalooban.
The Lord deleted my career life. Yung ministry po at saka yung prayer life, doon naman po, in-equate ni Lord, di sa side na to, dito ka pinalakas spiritually. Ang pagpapagal ni Josephine upang makuha ang loob ng mga anak ay nagbunga makalipas ang ilang panahon. Nakikita ko po na natutuwa naman sila. And then, dahil po tumigil na ako sa bahay, meron na kaming nilet ko na ibang yaya. So, ano ang na-harvest namin ngayon, noong hard work at saka make-up na yon, eh di, yung bonding po, nagkaroon silang nanay. Ang pananatili ni Josephine sa bahay ay nagbigay din ng daan upang makadiskubre siya ng isang negosyo na kalaunan ay napalaki niya. Hindi na lamang bedsheet, nilagyan po namin yan ng kurtina, ng throw pillowcase, ng pillowcase. We named it Channel of Blessing. Okay, Channel of Blessing. Why? Because we wanted really the literal meaning to be a channel of blessing. The greatest blessing is that you have time to your kids. That while you work, you are playing with the kids. That while you work, you can see your kids and the kids can go to and fro the house and the office. Isang sakripisyo ng ina sa kanyang mga anak. Naging simple man na pamumuhay ngayon ni Josephine, masasabi niya namang naging ganap ang kanyang pagiging isang ina. Bagay na hindi matutumbasan ng kahit na anong tagumpay sa buhay. The mother should be to direct, to suggest, and to let them see na mas maganda ang future kung ipapakita natin sa kanila what will they become to the good side and to the right side. Kini si Brian Dyson, partner ba, naghatag ni siya og speech, unya iyang gi-compare ang atong mga priorities sa life, nga murag siya bula. No, ang bula sa work is like a rubber ball, and then the rest is family, other priorities, mura siya og glass ball. No, ingon siya nga kung mahulog kuno na ang bola nga nag-represent sa work, it could just bounce back. However, kung mahulog gani ning pamilya or other things like health or friends perhaps, mahulog mabuak. It could be beyond repair. Right. So he is just trying to emphasize kung unsa gid ay ka-importante that we put emphasis on the more important things in life. That's right. And what he's telling us is that work, although very important, God-given, kung mo-replace man lang galing siya sa family or health or friendships and other important relationships, I think work has to murag ibutang siya og second place at kinabuhi. You know, it's important for all of us to work because it's through work that we get our source of income. But the Bible tells us that if we seek the kingdom first and its righteousness, all, tanan, partner, will be added unto us. If we put God first place and make Him our absolute priority, everything else will follow. Because those who delight themselves in the Lord shall receive the desires of their hearts. Muna giingon partner sa Ecclesiastes chapter 5, verse 19, moreover, when God gives any man wealth and possessions and enables him to enjoy them, to accept his lot and be happy in his work, this is a gift of God. Ug sa Binisaya pa, ang tagsa-tagsa katao usab nga gihatagan sa Dios og mga bahandi ug katigayunan, ug gihatagan siya og kagahom sa pagkaon gikan niini, ug sa pagkuha sa iyang bahin, ug sa pagkalipay diha sa iyang buhat. Kini mao ang hatag sa Dios. Ug dako kayo among pasalamat sa Cordova Reef Village Resort for inviting us into their wonderful paradise dinhi sa Cebu. Kini si Adrian Ding. Ug kini si Ivy Liana saying to all workers and professionals, if God is your boss, business is always booming. Bye everybody! Mga igala namong Bisaya, narito na ang Kausaban na 700 Club Bisaya. Kita na pong mga Bisaya karon ang bida. Mapapanood tuwing Sabado sa Cebu, Dumaguete, Iloilo, Bacolod, Davao, Tagum, General Santos at Zamboanga. Tutok na and be inspired every week dahil posible ang Kausaban!